At malapit na ang Independence Day. June 12. Di ba yan? Malaya na tayo. Anong history ng Independence Day? Merong isang big controversial about Independence Day, Daddy Boy. Well, actually, yung Independence Day natin, nagulat nga ako, tatlong Independence Days pala yan. Meron po, tatlo. Oo. Isang June 12 saka July 4. July 4. At saka isang take over ang Japanese Imperial Army. Imperial Army. Sabi nila, ano rin tayo, nag-grant din sila ng Independence Day na that was on October 14, October 14. Yes, 1943. 1943. Independence Day. Independence As Day. per dictation ng Japanese Imperial Japanese Army. Ang presidente si Jose P. Laurel. Jose P. Laurel. So yun, may June 12, October 14, sa July 4. July 4. Yung July 4 naman, that is the time na sa Commonwealth. Well, to bring back history, June 12, si Diosdado Macapagal na ang nag-declare na talaga na kung sino. Finally, the official date for Independence Day is from July 4. July 4 to June 12. Kasi yung Amerikano naman kasi noon, 4th of July. yung Independence Day na ginrun sa atin, kaparehas nung Independence. Sinabay nila sa ano nila. Sinabay nila. O, kaya lang, nung sabi mo nga, nung umupo ng presidente si President Macapagal, inilipat na talaga finally sa June 12. Hanggang ngayon na. Tingnan natin ano bang nangyari noong June 12. Yeah. That's the time na dineclare ng Philippines ang Declaration of Independence of the Philippines headed by Emilio Aguinaldo and with many signatories, I think 90 plus, 93, 6. But during that time, June 12, a year niya ay 1898. 1898. June 12, 1898. Sa bahay mismo ni Emilio Aguinaldo. That is the time then we declared him the first President of the Republic of the Philippines. Kaya lang, ang magandang trivia pangalan dito is that yung flag natin na tinahi ni Agoncillo. Di ba yung mga nagtahi na yan? Dalawa yan eh. Teodoro Agoncillo. Opo, Teodoro Agoncillo. Ang hinahanap ko po yung pamangkin ni Rizal. Ano bang pangalan ng... Hindi dito sa atin. Si Marcela Agoncillo sa si Delfina Herbosa Natividad. Marcela Agoncillo. Opo, Marcela Agoncillo. Ang nagtahi niyan si Marcela Agoncillo saka si Delfina Herbosa Natividad, which is pamangkin niya si Rizal. Okay. During that time, sa Hong Kong nila tinahi. Sa Hong Kong tinahi yung flag natin. Tapos, inismuggle nila from Hong Kong, inismuggle to the Philippines. So, yun ang maganda dun kasi Philippine Independence Day. Philippine Independence. Pero imported yung flag. Made in China. Made in China. Kaya dito ay makapalag sa China eh. God made everything and everything was made in China. Yes, everything is made in China. Kaya kawawa yung mga tourist eh. Pagpunta sila ibang bansa para bumili ng souvenir, makikita nila made in China. Well, anyway, balik tayo. During the history, June 12, ang nangyari po nan is that nung winave na nila yung flag, hindi naman na-recognize ng Spain ng independence natin. Kasi during that time, there's this war with American and Spain. May gerang nagaganap. Kaya lang during June 12, natatalo na yung Spain. Parang paubos na sila. Okay. We have to surrender. Nung nag-concede na sila, they ceded. Binigay na nila as for them to stop the war, para say, surrender na kami, concede. As offering of pagkatalo namin, bibigyan na namin sa iyo ang Guam and Puerto Rico. Kasama doon ang Pilipinas. Kaya ang tanong doon lagi, binenta ba talaga ni Emilio Aguinaldo ang Pilipinas sa Amerika?
Yun ang ano eh. That's the controversial question lagi. Binenta ba ni Dio Aguinaldo ang Pilipinas sa Amerika? Well, you check the history. I think di pa na kung naturo man to sa mga school. Good job sa teacher nyo. Pero ito yan. Hindi niya binenta. During that time, natalo na nga yung Spain. As not offering, ano bang tawag doon? Parang dahil natalo na kami, we conceded na. Diba? Concede. Bigay na namin tong Guam. Inyo na ang Guam, Puerto Rico, and Philippines. Yan. Kapalit ng $20 million. Yan yung tinatawag, Tito Rom, na sa Treaty of... Opo, Treaty of Paris. Tama po kayo. That's the time that... May relationship yan, Tito Rom. Yung away ngayon dito sa West Philippines, Opo. may relation yan. Kasi yung Treaty of Paris na ceded yung Philippines ng Spain to US, may demarcation line yung mapa. May demarcation line. Eto, kasi pag nagbenta ka ng lupa, ano matawag doon? diba? Muhon. Muhon. At muhon. So, yung binenta, yung Pilipinas, yung mapa niya, nakaganyan, yung Scarborough na pinag-aawayan ngayon, andun sa contested area, andun sa malapit sa demarcation line. Kasama o hindi? Parang hindi nga kasama ng talagang manipis na manipis yung distansya. Kaya nga, base sa mga scholars, parang nandun yung conflict. Atin, pero hindi atin. So, walang makapagsabi kasi nga, yung drawing ng Spain na binigay sa Amerika, yung Scarborough area na yon, halos na i-slice lang nung linya. Kaya may kinalaman ka. Nagkagulo pa. Opo, nagkagulo pa. Nagkagulo pa dahil diyan sa bentahan na yan. Okay, ito na ngayon. 20 million. Magkano yung $20 million ngayon? Pero 700 million. 700 pa ba kung based on inflation rate, $700 million. Yun na. Yun lang ang halaga ng pagbili ng isang balsa. Parang parang isang Dollar po. jet lang. Isang private jet. Ilang private jet lang, makakabili ka na ng bansa noon. But anyway, after that, nung binenta na not binenta na, yun yung parang kapalit ng seeded ng Spain, $20 million. Sumabay naman yung sa pag-away ng flag natin. Eto na. June yun di ba? December, pumunta yung Amerika dito. Amin ang Pilipinas. Bayad na. It means we declare this territory as territory of United States of America. Okay. Nag-resist tayo. Yun nga yung time sila Hilario Luna, di ba? Ayaw namin. Napunan natin sa pelikula yan. Sila, kasama sa cabinet nila Emilio Aguinaldo. Sila Benjamino, sila General Luna, Andres Bonifacio, Apolinario Mabini, sila Terona, Gregorio Araneta. Yun yung mga cabinet doon eh. Most of them, siyempre, in fairness sa mga Emilio Aguinaldo, ayaw nyo talaga. Problema, after a year of battling, nahuli ka agad siya. 1989 o 1899 or 1901, nahuli ka agad siya ng mga Amerikano. Kaya yung independence natin lasted only 1 year, more or less. 1 year, more or less. For more than 40 years, at least 50 years na pag nanakop ulit ng Amerika, di ba? Parang, yes, nakalaya na ako. Hindi pa pala. Huli na naman kami ng American. Ngayon yung mga Amerikano, nag-base na dito. Kaya lang, during that time, nung nahuli yan, dahil nga dito sa NCR, merchant, merchant place ang Manila eh. Business trade. So, ang dali nilang nakapture. Nagka-problema sila sa Norte, Mindanao at sa Bisaya. Kasi, doon, tribo-tribo eh. Yung mga tribe, yung lumalaban talaga. Mga Ifugao, yung mga Tausug sa Mindanao, sa Bisaya naman, tribe, solid. Sa kami mga warrior talaga. During that time, inabot pa sila ng 10 years bago nila talaga nasakop yung buong Pilipinas. So after 40 years,
eto na, dineclare na ngayon, nung medyo nagkaroon ng mabait na presidente, ang US, I'm not sure kung sino presidente nun, but during that time, si Manuel L. Quezon na ang presidente. He's the first Commonwealth president, diba? During that time, yun na yung dineclare, sinabay na nga yan dun sa July 4 eh. Na okay, ibibigay na namin sa inyo ang Independence Day niyo. Independence Day nyo. Kaya pala dahil may gera ulit na nangyayari. American-Japanese War naman. O, di ba? So, yung transition natin, nadamay na naman tayo sa gulo. Nung nadamay tayo ngayon sa gulo, binomba ng all-out war ang imperial na forces ng Japanese. Yung mga bumomba ng Pearl Harbor, one-way ticket yun, bro. Kumbaga, yung mga piloto ng Japanese noon, wala silang fuel pabalik. Kamikaze. So, yan. American assault base din tayo. Sinugod din tayo ng mga Japanese. Yan, patay sila ngayon. Binomba yung kaya sabi nandito nakabase si General MacArthur nung binomba yung Pearl Harbor, habang nandito I have to help my countrymen, bumalik sila ng Pearl Harbor to help. O bumalik sila kaya sabi niya, I shall return. Doon nag-start yung I shall return. Kaya lang pag-alis niya, sugod naman yung mga Japanese. Siyempre, walang general, walang forces, walang security. Overtake ng Japanese ang Pilipinas. So, Independence Day naman tayo. Sa Japanese. Okay, this year. Depends nga lang. Nag-start yun, natalo ang American forces in Philippines during that time sa Corregidor. Doon na nag-start yung Bataan Death March. Ang dami nilang, doon natalo. Ang lakas ng Japanese nun eh. Doon nila tinira eh. Binomba din nila yung Manila nun eh. Binagbobomba nila. Tapos yung mga reserve natin, tinago na nila Manuel Quezon. Tama. Si Manuel Quezon may TB pa, may sakit. So weak na. Sakta, crumbling ang Philippines noon. Yun. So after that, the history ito yung sa favorite kong history. Binomba naman ang Hiroshima. Diba? Ng Amerika, sa galit ng mga Amerikano, in-atomic bomb nila yung Japan. Wipe out. Dami. Takot yung mga Japanese ngayon. Doon na time na nag-start na mag-surrender. Tapos dumating na yung Amerikano. Kaya after that, the rest is history. Ang naging presidente na noon, sila Rojas. Kaya sila yung sinasabi na, let's say tuta ng Japanese or American. But looking at the history, sila yung parang nag-beg. Kasi trinayal na yung mga Japanese noon ng Americans during that time. May mga taong kumampi sa Japanese, syempre, survival game na eh. May mga taong kumampi sa Japanese, meron Political na naman. kaya lang hiksi lang noon. So that's the history of our independence. Parang may parallelism sa mga nangyayari kayo. Nangyayari na. Lagi tayo natadamay. What if, etong may major tanong, paano kaya kung nangyari is that, hindi nagkaway ang Japanese-American. Di Amerikang nakasakop sa atin. Amerikano pala tayo ngayon. Diba? Magiging isa sa mga state. Mga state of America. Parang Hawaii. Tayo ng America. Sa estado ngayon, pwede ba tayo mamalik? Gusto ko lang blue passport. Blue passport. Pero slave pa rin. Pero I'm proud Philippine. Masaya pa rin ako. Kahit ganito kagulo sa Pilipinas na politics and or hindi na tayo natuto eh. Ayaw natin tumayo sa paa natin. Pag may gustong tumayo sa sarili, bibirahin naman ng ganyan ang istorya natin. Yan ang istorya natin, walang suportahan eh. So, ayun ang galing yan, yung ganong attitude natin. Pag may umaangat, ang dali nating criticize, down. Parang ayaw natin ng may maangat sa atin. Siguro na nuha natin yan during the time na tagal tayo sa nakakap ng spike. 400 years, almost, 399. During that time, survival. Naging survival ang character ng Pilipino.
na sipsipan. Oh, yeah. Diba? Sa mga Get ahead. yung kwan yun, mga Palimpi. Hindi. Ano ba tayo sabi mo? Yung Mga nagputuro-turo. oo, yung mga Yung nagbalik kahit po sa mga yung spy, parang, di ba? Survival kasi may reward ka, may pera ka. more than sensory tayong parang oppressed into our own freedom. Hanggang sa na-adapt na natin yun. Siyempre, yung mga kalululuhan natin, mga baby boomers. Diba? During Japanese War, World War II, naging survival eh. Yeah. Kaya kung titignan mo yung nationality natin, wala tayong distinct identity sa mukha. Hanggang nadala na natin yung colonial mentality. Colonialism mentality. Kaya, lahat tayo may dugong estranghero. No? Kung hindi in chief, Japanese. Opo. Ang mga merong solid Filipino, ito yung mga tribes like Mindanao, Ifugao, yan, sa mga norte, yung mga kabundukan dyan. Sila yung may mga solid traits ng Filipino kasi hindi nila napasok. Ang tagal eh. Saka yung during that time, siguro nung Spanish, wala pa namang NLEX eh. Yung mga gobernador natin dito, wala yung mga governor general, tawag sa nila, di ba? Mga governor general. Nandun lang sa Intramuros. O pupunta ka ng Ifugao, ngayon nga, ilang oras, may NLEX na eh. Dati kung kabayo siguro, tagal na. So, wala na silang effort para umakit lang. Siguro, tinamad na silang akyat eh. I-conquer, no? So, bugay kasi control nilang trade eh. Yun naman ang mahalaga during those times eh. Yung trade, yung business, na resources. So, kasi speaking of independence, kasi si Rizal noon, actually sa totoo lang, si Rizal, mas gusto niya parang province tayo ng Spain. Hindi independent state. Para gusto niya, reform lang, tapos assimilation. I-recognize ang mga Filipinos. Recognize sa mga Filipinos, parang kaparehas, and then pwedeng sumali sa governance. Ang gobyerno nun, Espanyol lang eh. Tayo, Indio tayo eh. Indio. so days na si Rizal, kapantay. Garin yun na kaming probinsya. Kaya parang lagi siyang nandun, no? Doon siya nag-aral eh. Doon sa nag-aral. Pero yung sa Europe. Mission order niya talaga parang, So siguro during that time, parang yung ngayon, nag-aral, ang dami doon sa atin, nag-aral sa Harvard. So pagbalik dito, parang ang sabi parang mga US boys, amboys. So ganun din sila Rizal noon. Pagbalik dito mga Espanyol ang mga dating sila, ang datingan nila. So hindi na kami mag-independente. Gusto namin probinsya na lang ninyo. Parang ganon. Nakita kasi nila yung progress eh. Nung gano'n sila sa Spain, di ba? Pero ayaw naman ni Bonifacio yun. That's kinakailan sarili nating bayan, tumayo tayo at sarili rin nating tayo. So yun ngayon, ang question ngayon, na siyempre, debate pa rin, sino dapat ang maging national hero? Sino Bonifacio? Sa mga espelan, ganun pa rin ang debate eh. magandang. Pero sa natin pag National Heroes Day na. Diyan na natin ang audience natin. Teaser. Well, dahil Zoot po ngayon, Happy Father's Day po, Daddy Boy. Happy Father's Day, Rosales Day, Ace Day. May kinalaman yung Independence Day sa Father's Day. Bakit po? Pareho June. Pero number 2, yung kung pwede, makiusap naman tayo sa ating mga asawa na magkaroon din tayo ng Independence Day. No fathers. Pwede. Lagi na lang kayong kasama namin. Pwede ba?
Isang araw man lang, mag-isa kami sa buhay natin. Sa June, Father's Day. Mag-isa lang kami. Kabueno, no? Kapag celebrate. Alam niyo po, every Father's Day, ang tanong lagi, alam mo, makikita mo yung pagkakaiba. Pag Father's Day, last month, di ba, lahat go out, spa day, everyone, family. Pag tatay, anong gusto mong celebrate? Wala, matutulog lang to. Actually, ang katahimikan. Sa palang Independence Day. Ayoko magtrabaho, basta ako do my thing. Extend mo yung tulog. Sa mga lalaki, iba yung peace of mind eh. Pag pinag-usapan about it, parang ayaw natin ng pamper day. Hindi tayo, ang nature natin, hindi tayo yung ganun eh. Parang we love to, just be still. Time to reflect, hindi ko lang, bihira ako makita ng lalaki na gusto nilang sineselebrate yung, Kasi tama ka. Ang nagsiselebrate, nag-organize, mothers. yeah. Others pa rin. Sila ang nag-iisip kung paano. Sabay, sarap. Sasabihin mo na, simple lang tayo, ano lang tayo. Pagsimba na lang tayo, tapos sama sa laris. Gagalit pa nanay eh. Hindi, papunta rito sila, no? Papunta rin sila yung may desita, o kalipre. Father's Day, di ba? Father's Day nga, kalitkap. Kaya nga Independence Day ko rin to eh. Independence Day. Sasagot sa'yo, papalata sa awa ko to. Pero ikaw, architect, ano ang estilo mo as a father, no? Kasi kayo mga bagong fathers na yun. Anong estilo mo sa mga bata? Oh, it's a good question, Daddy Boy. Ano ka, millennials? Yes, Millennials, okay. Millennial style. Millennial kami. Yeah, millennials, pareho millennials. What is style ng millennials as a father? ang parenting ng millennial, napansin ko lang po generally, parang involved tayo no? Involved tayo sa buhay ng mga anak natin. I don't know, parang we feel more connected, mas binavalue namin yung time natin together kesa yung mga achievements na pwedeng makuha personally. So, parang ang parenting po ng mga millennials ngayon is we want more connection, meaningful connection. Siguro dahil nakulangan tayo. Possible ba na nakulangan tayo ng generation natin? Kasi ang generation ng mga magulang natin, especially our parents, and generally speaking as parents, boomers, kayo. Iba yung culture nyo noon. Like, dumaan kayo sa panahon ng martial law. Or maigpit lahat. Bawal lumabas ang curfew. And the masculinity is set by the dobes. Pag lalaki ako, dapat hindi ako nag-I love you. Lalaki ako eh. Dapat hindi ako nagbibigay ng affection. Lalaki ako eh. Yung weakness kasi sa mga edad nila Daddy Boy noon, ang Magpakita ng affection. magpakita ng affection is yung magbigay ng basta Obedience. Oh, lalaki ako, express na emotion. yes, and tough. Kasi nga, mga sundalo. Sundalo, smile, galing more. Napalaki ng mga tatay na sundalo. Napalaki ng tatay na sundalo. Yeah. Okay, generational yan eh. Nung napalaki sila mga tatay, pamaigpit. O, bakit mo? Papaglalaki, ba't ka umiyak? Pakla ka ba? Kumaga no, nagluloko ako tayo. Wow. So, nung nabago na, tayo na, as a parent natin, tayo, parang we are raised in a culture, generally speaking, that social media, freedom, yung parenting, nagkaroon na ng parenting eh. Ano nila Daddy Boy, I don't know if there's a parenting. Walang topic na parenting eh. Walang topics about, walang libro about parenting. Or walang seminar about parenting. So, sa social media, saan ka hahanap ng fatherhood, motherhood? So, nalimit sila doon. Sa atin, very wide ng information that there's this progressive. Hindi natin alam na yung pamamalo, hindi pala maganda. As yung sinasabi nila na sila, namamalo yung mga panahon nung nila. Then, the culture is different. Meron ng mga movement. Meron ng positive approach. Kasi may access na tayo sa information eh. Yeah. Kaya dahil
sa generation natin ngayon, as tayo mga tatay, uh, yun na ina-apply natin sa mga anak natin. Naging open na tayo into, kailangan pala loving care. Kaya nga si Daddy Boy, meron siyang anak na para natin nag-adapt eh. Nag-adapt ka ba? Nag-adapt ako. Nag-adapt ako. Naging flexible ako. Kasi nga, iba rin yung pinanggalingan ko. Yung pinanggalingan ko, namamalo. No? Tough love. Oo, namamalo yun. 6:00, umuwi ka na. Kasi kakain na ang hapunan. So, hindi pwedeng kakain yung pamilya na hindi pa buo. Kasi magpipray pa eh. So, magpipray pa. So, mag-angelus. Katapos ng angelus, 6:00, prayer. After ng prayer, dinner na. So, kinakanya nandun ka, Ba talaga yung kultura? Yung kultura? yung dinaanan ko. So, tsaka may palo nun. Ganon. Saka pag sinaping 11:00, 10:00, ito ka na sa bahay. Kung lalabas ka, ganyan, 10:00 or 9:00, ganyan. Nasa bahay ka na. Iba nun. Yeah. Iba nun. Kaya nung sa bunso mo, So, ako naman ngayon, may anak ako na millennial. millennial. Tapos may anak, Hindi, Gen Z. May Gen Z. may millennial yun. Millennial. Yung millennial ko, napalo ko pa. Parang, hindi ako namamalo eh. Cool dad si Daddy Boy. Cool dad. Basta ako, yung yung may general policy lang ako. General policy, ito dapat kami. Tapos pagka yung nagkakamali, kinakausap lang. Kakausapin lang, ganyan. Ngayon, sa Gen Z, dito ako nag-adjust. Malaking adjustment. Malaking adjustment kasi iba yung mga bata ngayon. Iba. Gen Z, iba. So, merong iba psychology naman. Yeah. Gen Z. Kasi kayo, mga Gen Z na rin ang mga anak nyo. Yung may mga emo, panahon nung Gen Z. Gen Z iba. May mga emo, may mga So, mahingat yung mga parents ng Gen Z. Kaya ako naka-adapt na rin doon. So, kahit naman hindi talaga ako namamalo. Kasi kinakausap na, Pero even sa mga hindi naman mahalo, tough love eh. Parang hindi kakausapin, walang open forum. Sa lalaki Kaya minsan naiintindihan ko tatay ko nun na parang tough love. Sige to sila binala. Nagulang nila, they're raised in fear. Yeah, laging may huliin ka ng pulis. Oh, Parang tinatakot ka out of fear. Parang minamanipulate ka using that emotion. ka ng guard. Yeah, kunin ka ng guard. Lalabas yung pari dyan pagka Sumbestiga yung pare yung, di ba? so nakakatakot yung mga pari dati. Yeah. Pero anyway, tayo parang as millennial fathers, nakita na natin yung essential. Break na natin. Parang break natin yung... Kaya lagi ako sinasabihan ng magulang mo, di nung ganyan yung palaki yung mga bata ay parang you're raising weak. Pero question na nila, bakit isa sa amin, bakit sila homeschool? Yan, ang parents ko bakit sila homeschool? Asa mo yun sa regular school? Siyempre, meron silang mindset. Though, hindi ini-impose kasi we make our own decisions na. Kasi family na namin to Pero I identify yung concern nila. Kasi nagpalaki naman sila ng kami. Nag-regular school naman, okay naman kami. So, bakit hindi nyo gawing ganun din sa mga anak nyo? Iba na kasi Yun nga, iba na. Natatanggap naman yun ang maganda sa boomers parents. Yung iba, sa akin kasi I'm blessed with parents na boomer na open naman sila sa, okay, we trust you. Pinalaki ka namin ng okay, so we trust you na gagawin mo rin ng maayos. Kami doon may course kami. Sabi ko nga, 9:00, nasa bahay ka na. Or 10:00, nandito ka na. Okay. Ngayon, yung bunso ko, Gen Z, walang coffee yun. Basta't alam niya yung tama. So, may general policy kami, ito yung tama. Una, hindi na kami. Ang tama dito yung katawan mo. Araw-araw kang uuwi ng 12:00, 1:00, ay, yung katawan mong sasuffer. So, ng social media, ito yung kalalabasan mo pag... you have to know the consequence of your actions. So you take responsibilities at Pag edad niya ng 18, sort of na-liberate na siya.
sarili mong desisyon basta't ito yung mangyayari sa'yo. Huwag ka lang, ay minsan dadating may fever o kaya ano. Ayun na sinasabi. Doon na papasok yung mami. Aral. Nasabi, Yun ang lalabas yung araw pa sa sabi ko eh. just, right. Sabi na sa'yo na yung 3 consecutive nights na uuwi ka ng 2 o'clock, yan ang mangyayari sa'yo. Nakatatlong beses ka na, no? Oh, yes, ma. Oh, yes, sabi po. Ilagdat ka na. Aramal. Well, ka naman mong mamaya ng 1 o'clock. Bukas naman, matulog ka naman ng maaga. As parents, syempre, yun naman yung concern natin eh. Yeah. Whether matatanda na yung mga anak natin, gusto natin makita sila na healthy, nag-flourish. Ay, wala na. So ako tinitingnan ko, may raising my children to parang sobrang akabak. Kasi parang masyado namin silang, let's say, binig. The baby ba? Di marunong mag-commute. Anyway, di sila nagsusurrend. Pero, yun nga, iba yung generation nila ngayon sa atin eh. Their generation is really different from how our childhood. Ano bang kayo, yung kayong generation ninyo, tsaka kami, anong pagkakaiba sa inyo? Bago bago sa mga anak nyo. Nag-start na po kami sa technology. Parang nasa ano po kami, bring kami ng shift ng technologies eh. Alam namin yung typewriter, alam din namin yung personal computer. Parang, Nasa po kami sa gitna, transition. sabag kami na transition kaya hindi kami masyado nag-depart dun sa all our lives, social media and phone. So, nung time na yun, kami, may interaction pa rin with friends, hindi pa normalize pa ang pamamalo, kaya napalo pa rin kami mga bata. So, kaya lang yun kasi, pero ano na, inabot namin yung change. Sa shift, nandun kami sa middle. Kaya yun po, yung mga inner child, nabibili yung mga laruan na hindi nabili ng bata. Yung mga ganun. Minsan deprive ka kasi ako yung parents ko sobrang strict. Hindi kami nakaranas ng PlayStation. Hindi kami nakaranas manood ng parang yung panunod namin ng anime, mga takas yun. Kasi bawal kami sa mga violence. So yung parents po namin, yung parents ko po, medyo maigpit sila. Siguro dahil nakita nila yung ibang bata or ibang mga magulang, how they raise natakot sila na ayoko maging ganun yung mga anak ko. So parang meron silang point na, though yun yung ginawa, hindi siya perfect, pero I recognize na yun yung alam nila, ito yung best na alam nila during that time. So ganun yung ways nila. So, Pero as a grandparent, iba eh, no? ibang treatment ng lolo at lola. Iba, para Fids. Hindi naman kayo ganyan kay Fids sa akin. Bakit sila nanonood? Bawal kami yan. Bakit kumakain sila ng sweets? Bawal kami yan. Tagigisa lang kami. Pag chocolate, talagang portion eh. Ang ano kasi doon, hindi naman nila anak yung anak mo. So, Akala nila toy nila eh. hindi, pero merong mga ganun kasi dar. Yung kami as millennial, there's this, saan ko ba napanood to? Na, well, we have fear na baka trato ng mga magulang namin is itrato rin sa mga anak namin. Na parang tinago na ayoko harapin man, ano yung ganyan. Kasi nga po, nasinsiat po sila from, sinaside mo sila from the ground. Pero hindi. Parang sinabi ko sa'yo sa kanina, hindi naman sila yung anak nila. Yung mga anak mo, hindi nila anak. Yeah. So the relationship is different. Kaya you don't have to deprive them of that. Kaya yung mga apo, pagka kinagalitan nyo, Sila iiyak. Una ako titira kila lolo. School lolo. Cool talaga. Yan ang job nila, spoil the kids. yung mga anak. Pagkat na sila, balik na. Pagpagat Dahil wala na kayo dyan. So ikaw ngayon, Father's Day, anong gusto mong gift sa'yo? Ng mga anak mo, at ng Ako po, mababaw yung kaligayahan ko eh. I enjoy them doing creative stuff. Anything that na nilagay nila yung effort nila, I receive those with joy. Equally important as yung mga gifts na kailangan ko or yung mga mamahaling gifts. Pero yun po yung ano ko, yung parang ilo-look forward ko. Yung they express doing simple cards, ganyan, greetings, stuff like that. Ikaw dito, Rob, ano ang mo? Gandang gift sa'yo. Sa art po, hindi na gift. Siguro, it's more on
ano yung goal ko as, not goal, pero ano yung nakikita kong parang not success, ma-achieve as a dad to my children is that kung ano man yung ginagawa ko ngayon, ginawa ko or na-accomplish ko, madoble pa nila. Although I'm not imposing them kung ano, parang Yeah. I'm the person that masaya sa magiging accomplishment nila. Because I always tell my children, I always told them that I raised them strong and kind. Yung lagi ko sinasabi na be strong and kind. How do you be strong? Ganyan. How to be kind, treat others as neighborhood. Parang naka-circle lang kami dun sa dalawang principle. Be strong and kind and love your God with all your heart and all your might. And tapos, isa pong principle ko as a fatherhood is yung nabasa ko sa isang scripture. In the time si David, kilala niyo po si King David. Si King David, kinausap siya ni Lord. Sabi sa kanya, no, si Solomon pala. Kinausap siya ni Solomon. Kasi si Solomon, anak ni David, naging, na-inherit nila. He became the richest man ever did. Kinag-impress sa kanya si Lord, I will not kill you because of what your fathers did. Ibig sabihin, there's this huge favor kay God sa mga anak natin or sa mga anak dun sa mga gagawin mo. Kasi inspire yung buhay ni Solomon hindi dahil sa naging makulit talaga si Solomon mamamatay na kasi inspire yung buhay na because of what his fathers did. And God is the same yesterday. Yung kung how we see David, so it needs every man. So kung ano yung ginagawa mo ngayon sa lupa, that what you did will reflect to your children. Tama. So kung gusto mo i-bless ni Lord sa mga anak mo, yun ang gift ko sa kanila. Kumbaga, na I'll do this live. Gagalingin ko maging tatay para I'll make my heart straight, yung mga ganyan, the integrity. Kasi mamanahin ng mga anak mo. Ngayon kasi parang makikita mo all things na ginagawa mo, your children will harvest it. Yun. Pero as a gift po, yun nga, tulog na diretso. Peace of mind. Hindi. Pero nakita ko kasi masayang gift na po, kumain kami sabay-sabay sa makausap ko sila. Parang asawa ko din, everyday is a Mother's Day. Sa akin naman, everyday is a Father's Day din naman. Kasi sa bahay talagang we set a culture that we are close ties. And Then yung kasi mga anak nyo, hindi pa naglalabas, wala pa sa edad para lumalabas ng sarili nila. meron ako isa na. Ayan sa si Mochi. Sorry. Okay ba? So, yun. Ikaw na-experience mo. Meron na isa. Ikaw di pa. Hindi pa po. Sayang na. Parehas tayo. Uli ka na naman. Parehas tayo. We don't, merong consequence again. Yun ang mahirap sa atin, lalo na sa parents, sa father. Siguro sa mother. Yung pag nasa labas ang anak ko, parang hindi ka rin mapakali. Yung tulog mo parang maka-duration to yung tulog mo. Saan ba Nasa labas Saan matanong ko lang, saan ka? Dito po ako. Okay. Doon medyo kampante na ako. Sinabi niya kung nasan sa... So yun ang mahirap sa father. Nasa labas pa yung anak. Medyo nag-aalala nga pati tulog mo. Yeah, affected ka. Yeah. Tapos nakikita nyo ngayon po. Meron bang mga tatay that is being weak in our generation? Lang how to handle families. Meron pa rin I think meron pa rin, yeah. Minsan kasi kapag ang tao is hindi siya self-aware, ang tendency is naturally, uulitin niya lang yung cycle. Part lang siya ng cycle. Unless maging self-aware ka at you take
actions away from sa experience mo, doon ka lang makakita ng change. Pero kung self-unaware ka, or unaware ka, sabihin ng weak. Yun nga po eh. I mean, parang trabaho ka lang, di mo you don't stand on your stamps and your responsibilities sa mga anak, pinasa mo sa mga yung parang ano na, absentee. Na andyan ka, present, pero absent ka. Hindi ka present. Kaya gets niyo po. Even sa decision making, Present ka, pero parang tanong mo kay mami mo. tanong mo kay mami mo. Nasa, Isang mga ano ko dyan, nagulat yung isang kilala ko. Bakit napansin niya? Bakit ang mga manager sa bangko puro babae na? Napakapunti na lang ng lalaki. Ibig sabihin ba kahit sa decision making, natatalo na tayo ng, I mean, hindi naman natatalo, but nagiging may humihira na ba tayo o dating sa manager? And Sabi ko ano yung Filipino family, matriarchal eh. Mothers talagang bilang. pero alam niyo po nakita namin ba, what we observed kung bakit gano'n. Kasi nga, yan nga. Parang, we thought that is fatherhood is just providing for the family. Problema sa school. Ikaw na dyan bala. that's right. Point. Nagbigay ko na sa'yo. Ikaw na bala sa budget. Tapos tatanong, bakit kulang? Bigay mo eh. Diba? So parang, kulit naman. Kusapin mo yung anak mo ha. Bastos ha. Parang di mo anak. Anak mo O yung anak mo, kulit ha. AC mo na yan. Ganun. So parang you as naging role mo lala is just to provide for your. Meron din ba kayo sa bahay? O yung anak mo, ganun. Pakausapin mo nga yung anak mo. May times. Gawin na natin. Isapan natin yun. Anak natin. No, sorry. Oo nga pala. Meron eh. Pero ang Pero yan po yung kaibahan ng generation dati sa generation namin ngayon ni Tito Ron. Parang we've seen our fathers do that, say yes to, parang hindi sila nag-stand up talaga as head. So parang kami as younger fathers, we want to lead. Nakita namin yung value na present tayo, di ba? Sa pamilya, we make decisions. Di natin ina-outsource yung authority natin. Kasi ang mga asawa din natin, meron silang roles din naman na piniplay. And maganda pa lang, yung mga bata, nakikita nila na fathers really, ito yung ginagawa ng mga fathers. Kasi hindi nga, karamihan, hindi na-demonstrate sa atin. Kaya may mga weak na yung leadership nila, weak sila in the way they lead their families. Kasi wala silang naging role model, kumbaga. So I always told my wife, with submission, sabi ko sa kanya nun, help me become a man and I'll be a man in the house. Tulungan mo ako maging tatay. There's a decision that we have to do. Help me. Kasi kung wala namang hari, kung walang kingmaker and the kingmaker is the queen. True. Yeah, ulitin ko yun. Diba? The kingmaker is the queen. That's right. Diba? So, parang kung ang queen is mas matalas pa, di ba? Kesa parang nag-rise na men kasi masusuppress sila na Nasabi mo yung tungkol sa queen and king. Yung sabi nila, one of the more efficient form of government is parliamentary. Wherein the president or the king, symbolic. Ang nagpapalakad ng gobyerno, yung president, yung prime minister, prime minister. So, sort of, parang ganun din ang bahay na efficient na bahay. Opo. May king, may king, pero yung nagpapalakad, kasi may hawak yung prime minister and commanding officer. Si mother. Yun ang parang ganun na tayo nandiyan, sabi mo nga, present pero not present. Pero maganda po talaga engage ang mga fathers kasi we want to see a generation na honor ulit yung mga fathers. In conclusion, let's rise up
hope this generation na mag-rise up yung fathers kasi marami pa rin talagang children na orphan in spirit. Parang orphan in a way na kasi nga kahit na dyan yung tatay, walang connection. So let's stand up and rise up as a father and as a leader of the house. Let's claim the authority by the help of our queen. Yeah. Thank you so much kung na-enjoy niyo yung kwentuhan namin at di ka pa nakasubscribe at umabot ka sa ganitong usapan. Ibig sabihin na-enjoy mo. So subscribe ka na para makakita ka pa ng mga gagandang usapan at kwentuhan para makatambay ka sa amin. Salamat.